target tayo doon. Pero ang target ay hindi nakaharap sa atin, nakatagilid. Subukan natin putulin. Ang snub nose ay mahirap itama. Revolver ito, mahirap sa precision, pero subukan natin lang, testing. Tumama tayo ng isa. Medyo okay, tingnan natin. Isang palo lang yung yung pwede. At medyo tumama naman siya. Ayan o. Yan yung tama natin. Ang target niyan, nakaganyan. Kasi yung papel, hindi na sitro dito kasi bingkong. Bingkong yung papel. So ayan, patunay na konti na lang ang kalawang ng baril na ating kamay. Okay, maraming salamat sa iyo, Diyos Albert, sa iyong pagbibideo sa ating target. Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Rinaldo Binluan. Ang sabi ni Rinaldo Binluan ay, "Good day sir, idol, yung 1911 ko po pag ipinutok ko sa 5 meters distansya ay mababa ang tama, mga 2 feet kahit dead center ko." Okay, so bibigyan ko lang kayo ng tip. Ang tingin ko kasi dito ay human error. Kasi as a firearms instructor, marami akong karanasan sa mga ganito at ikukwento ko sa inyo mamaya kung bakit kahit naka-dead center kayo ay ibig sabihin ng dead center, itong inyong front sight ay naka-cover na dito sa target, pero 2 feet, edi kung ito ang binaril mo sa 5 meters, hindi ka tumama sa target. Hindi ka, kung tao ang binaril mo, baka hindi ka tumama. So, ayan, at yan ay ating bibigyan ng linaw kung bakit gano'n ang nangyayari. Okay, so bago yan ay gusto ko lang muna kayo pasalamatan dahil sa inyong pag-share ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nadadagdagan yung ating revenues kung saan ang ating kita sa YouTube channel ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na mga anak ng mga single parent na binibigyan natin ng allowance para sila makapagpatuloy ng pag-aaral. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Ito yung number natin. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Hindi po kami nagbibinta ng baril. Mag-message lang kayo dyan kung kayo ay may paabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel kagaya ni Aljon Dating at Jubit Francisco. At lalo tigit maraming salamat din kay Sir Noli Peace America sa pagpapadala naman sa ating premiere videos. Malaking tulong sir yung mga pinadadala niyong tulong para sa ating mga bata. Okay, God bless you. At bigyan pa kayo ng maraming pagpapala para marami kayong matulungan. Okay, sa katanungan ni Rinaldo Bindulan. Okay, 5 meters. Check muna natin ito. 5 meters. Ang lapit ng 5 meters ha. 2 pa lang yun. Ang tama mo mga 2 feet kahit naka-dead center ka. So, ibig sabihin, yung baril mo naka-dead center, nakaganyan. Yan ang sight. Ito, naka-label na to. Ito, nakatama doon sa, halimbawa, doon sa 0. Bakit pag ipinutok mo, ay 2 feet ang baba? Imposible naman yun. Imposible naman gumanon yung bala mo. Naka-dead center ka. Ang as a firearms instructor, yan ay lagi kong nararanasan sa mga baguhan ng mga shooters. Kaya yung mga Arabo, may papakita ko sa inyong video.
may papakita ko sa inyong video na tip ko para gumaling kayo sa pagputok. Ang nangyayari kasi niyan ay jerking. Ang tawag ko diyan ay jerking. Anticipation. Ina-anticipate kasi ninyo yung putok. Kaya lagi kong sinasabi sa mga shooter ko na do not surprise the gun, let the gun surprise you. Ang gagawin ninyo. Kaya napaka-importante po ng dry fire. Kasi ang nangyayari diyan dahil ina-anticipate ninyo yung putok, inuunahan ninyo ng putok, ginaganon ninyo yung baril. Kumbaga kinukontrol ninyo yung recoil. Kaya ang nangyayari pag pumutok yan, sinasabayan ninyo ng kalabit na ganun. Sinasabayan ninyo ng kalabit na ganun. Kaya ang nangyayari, mababa yung kasi ang katuwiran ng iba kasi ang recoil ng baril ay ang sipa pataas na ganun, so kinukontra. Wala pong makakakontra ng kahit paanong lakas mo sa baril. Walang makakakontra talaga ng recoil. Magre-recoil at magre-recoil yan. Mami-minimize lang ninyo. Pero hindi ninyo maiwasan na gumano ng baril. Ang nangyayari kasi para hindi natatakot kayong gumano ng baril, inuunahan na ninyo ng pababa. Sinasabayan na ninyo yung kalabit na gano'n. Kaya pagputok, mababa na yung tama. So ang tawag diyan ay jerking. Ginaganon ninyo yung baril. Pinupush ninyo yung pababa. So ganito ang gawin ninyo, mag-dry fire kayo. Kinakailangan kasi dyan muscle memory, maglagay kayo dito ng basyo at practicein ninyo, mag-practice ng ganyan. Kaya ang ginagawa ko sa mga mga Arabo kasi, ang gagawin niyan, sino hada, sasabihin niyan, your gun is no good. Kasi nga, di siya tumatama, lalo pang may kasamang babae, ang girlfriend niya o asawa niya. So, pagbibintangan niya yung baril. So, ang gagawin ko dyan, lagi akong may isang bala sa bulsa. Can I try? O tapos ipapatagilid ko pa ngayon yung papel. Papaganyan na ngayon ng tayo ng papel. Hindi na pa ganyan. Puputulin ko ngayon dito yan. May video ako niyan. Puputulin ko ngayon dito yan. So magtataka, sabi ko wala, ang problema mo yung ganun. Hindi kasi maniniwala yan eh. Kaya dapat pakitaan mo sila na ikaw ay mas magaling sa kanila. So, ganun ang nangyayari dyan. At ang gagawin ko pa dyan, meron akong dami na bullet. May dami ako na bala. Ang gagawin ko dyan, may isang dami ako na bala. Yan may isang dami ako na bala. Ang ilalagay ko dyan, pag ako'y naglagay ng bala, ang una kong ilalagay ay yung dami. Hindi puputok yun hindi puputok. Tapos ngayon ay ihanda ko na yung aking camera. Ihanda ko na yung camera ko. Ibinala na niya. Halimbawa, ibinala na niya. Pagka ngayon yan ay pumutok, tututukan ko ng camera, kitang-kita yan, gaganon yan. Papakita ko. See, that is your fault. That is the fault. So yan, saka lang sila maniniwala. So imposible na sa 5 meters, kasi ang mga beginner sa amin ay 7 meters namin pinapuputok. Hindi man 5 meters. So, napaka yun. So ganun ang ginagawa ko sa mga baguhan na mga shooters. Kaya napaka-importante ng dry fire. Pero sinasabi ko nga, kung kayo ay magda-dry fire, ilagyan ninyo ng protection yung inyong barrel. Yung inyong hammer. Lagyan ninyo ng ganyan. At importante yung dry fire. Mag-dry fire kayo, two hand, one hand. Mag-dry fire kayo para yung muscle memory, ganyan. Ang pagputok kasi ay, ang pagkalabit kasi ng baril ay hindi binibigla na ganun. Pagka binigla ninyo yan, halimbawa ganyan, pagka binigla at saka kinukuha mo na yan yung slack, yung travel, ayun, tinan nyo aking daliri, kukunin mo na yan yung wall, yung pinakang matigas, saka ninyo i-apply yung pressure.
na hindi bigla, dandahan. Dandahan yan, okay? Dandahan yan, dandahan. Hindi yan kinakalabit mula dito, kakalabitin ninyo ng biglang ganun. Gaganon yan. At once na gumanon yan, iyon na ang magiging problema. Ang pagkalabit ng baril sa mga beginner, dapat kukunin ninyo yung slack o yung trigger travel. Kukunin ninyo yan. Tapos, apply ng pressure. Ito lang ang magbibigay ng pressure. Itong ibang daliri, nakapress lang yan. Hindi na madadagdagan ang pressure niyan. Ang pressure lamang ang magbibigay lamang ng pressure, ito lang ang magbibigay ng pressure. Ipi-pressure ninyo ng let the gun fire. Do not anticipate. Hayaan ninyong pumutok yan. Huwag nyo sabing it's the time to fire. Let the gun fire. Apply pressure slowly. Okay, ganun ang pagtuturo sa mga baguhan. Okay. Front sight and rear sight alignment. Yan. Ready. Okay. Apply the pressure. Pull the trigger slowly till it fire. Hindi man yung pagkakita ninyo ng front sight, rear sight alignment, binanatan ninyo ng ganun. Counting galaw lang ng ganun yan. Ang layo na ng pagdating niya doon sa target. So, ganun ang pagpapractice sa mga baguhan para kayo tumama. At maganda talaga yung may dry fire kayo. Papracticein ninyo yan araw-araw. Hindi yan pag pinractice ninyo, okay na yun. Na-practice ko na yun. Papracticein ulit ninyo yan ng paulit-ulit. Paulit-ulit yan. Kung hindi nyo kayang isang beses, isang araw, kahit mga every two times a week, papracticein ninyo yan. Okay, pull the trigger. Iko-command nyo inyong sarili. Okay, front sight and rear sight alignment. Okay, take the slack. Pull the trigger slowly till it fire. Hanggang sa makuha na ninyo yung tamang pressure. Pagka nakuha na ninyo yan, medyo pabilis kayo ng pabilis yan. Okay, again. Slowly. Okay, again. Slowly. Okay, pull the trigger slowly. Yan, ikukuman din nyo sarili ninyo. Kahit kayo lang mag-isa. Nakaganon lang kayo. Nakaganon lang kayo. Okay, pull the trigger slowly. Yan, ganyan lang. Okay, front sight and rear sight alignment. Pull the trigger slowly. Ganun. Hanggang sa makuha na ninyo. Pag kayo ay nagpumutok ng baril nang wala kayong basic, dapat mag-uumpisa kayo sa basic. Yan ang basic ng shooting. At yan ang palagi kong tinuturo sa mga baguhan. So ayan. At sana may natutunan kayo. Practice lang. Practice. Okay, panoorin niyo yung video. Ano ko yung clip ng video ko. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless us all. Thank you very much. At puntahan na lang ninyo yung mga... Okay, shout out muna natin yung yung mga kababayan natin yung mga community spotlight natin. Okay, shout out kay NDC, Noy Peace America, meron kang 71 engagement. Shout out kay Chocolate_boy, meron kang 33 engagement. Shout out kay Alfred Mulihar, meron kang 41 engagement. Shout out kay Adonis Pitogo, meron kang 4 engagement. At shout out kay Rag Ferns, meron kang 85 engagement. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Bisitahin na lamang ninyo aming bagong Papa Burger dyan. Thank you very much.